1:15 tayo guys. 1:15. Kung ano yung range ng coffee, 1 grams is equivalent to 15 grams of water. So ang gamit natin is, itong nasa coffee tube, Bali, 15 grams siya times 15 density. Kasi nga, 1:15. Subukan nyo itayo. Okay. So ang lalabas dyan is 225. 15 times naman. 15. 15 times 15. Bali kung ano yung lalabas sa inyo, yun yung lalabas, ay yun dapat yung i-release natin na water dito sa Chemex or sa method na gagamitin natin. Tatry po natin yung Chemex and then sunod-sunod na lang po. So una Chemex, sunod Sorbon, and then D60. Magtatry muna kami ni Sir Don para at least kayo na yung susunod na gagawa. Kayo yung magtitimpla ng sarili nyo. Kasi may iba-iba tayong ratio na ginagamit about sa coffee kasi mas masarap yung coffee ng Arabica kung yung method natin. Kasi marami siyang profile, mas pinoprofile siya, mas pinapalagayan yung coffee ng Arabica. Eh yung Excel sa Robusta is common na yan, hindi na yan pinoprofile. Bali ang pinoprofile lang talaga is Arabica. Pag specialty coffee ang gagamitin. Lagi nyo tatandaan na mas masarap ang Arabica compare sa Arabica. Hindi ko naman sinisiraan yung Robusta. Pero mas masarap yung Arabica kasi doon lalabas yung pinag-aralan nyo kanina na cupping tsaka yung pag-taste ng coffee. Doon nyo ma-apply to. Dito nyo ma-apply yun. Kaya kung may matitikman kayong mga lasa na kape na kakaiba about sa lugar na pinanggalingan ng Arabica, yun yung ma-identify nyo kung anong lasa talaga na. Kunyari, ang Arabica galing ng Benguet. Ano magiging taste niya? Anong lasa niya? May alam ba kayo na notes? Wala. So, yun ay chocolate. Yun yung tinitikman nyo kanina na Arabica na. Chocolatey, dark chocolate, brown sugar, caramelized. Ganyan yung magiging lasa niya. If tama yung brewing nyo. Pag tama yung mga ratio na ginagamit nyo, tama yung temperature na ginagamit nyo. Mas importante din yung heat. Bakit? Kasi pag mababa yung heat nyo, 19 to 93 degrees tayo, Celsius. Pag mababa yung heat ng water nyo, ang magiging ang mangyayari, ma-over-extract yung coffee natin. Ibig sabihin, papangit yung lasa, hindi siya magiging accurate kung ano yung gusto nyo ma-profile, malasahan na gusto nyo. Kung ang gusto natin is masarap, lalabas yung mga notes na gusto natin, mga flavor, mga fruits. Iaano natin siya. Kailangan natin siyang gawin sa tamang proseso. Lagay natin siya sa 90. Ito yung muna. Ito yung muna 15 grams. 90 to 93 degrees. Igagawin mo natin 2 under Fahrenheit. Note nyo yun guys. Kasi importante yung water. Tapos ang water na gagamitin nyo, hindi yung galing lang sa may Kasi kung hindi masarap yung tubig nyo, hindi rin sasarap yung kape nyo. Yun yung importante dun. Normally, Water. ang ginagamit talaga sa brewing method is alkaline water. Yung standard sa international Kung alkaline. gusto nyo, pinakamahal na water na bilihin nyo. Para mas masarap din yung coffee nyo. Yan din. Pag mag-prepare po ng drink, ilang grams natin? So kanina chine-check ko 'di ba yung water kung anong temperature niya, kung sakto na ba, accurate na ba. Para kasi mas maging okay yung coffee natin, mas maganda yung flow. Para mas sure kayo, gamit yan ng ganito. Ang standard po na heat ng water dapat is nasa 90 degrees Celsius. Depende pa rin sa binsan kasi minsan binabawasan po nila yung temperature ng coffee para lumabas yung mga taste notes, especially dun sa specialty coffee na beans. Kasi pag bumili po kayo ng specialty coffee na beans, makikita niyo po sa label, andun lahat ng taste profile. May nutty, chocolate, lahat ng details nandun. So, nandun din yung nakalagay yung tamang temperature na dapat gamitin. So, kapag okay na siya, Yan, alam niyo bakit ko siya binasa? May idea ba kayo kung bakit ko siya binasa? May two main reason kasi dyan kung bakit ko siya binasa is para para matanggal din yung lasa ng papel. Yan. Tapos, yung two main reason yan, kaya kung bakit siya binasa ng hot water, para maging hot din yung method na gagamitin natin. Para at least tuloy-tuloy yung pag-flow, di ba? Para mas masarap din. At least nag-contact na sila ng water, tsaka pag nilagay mo yung beans, at least nandun na. Ibubusa mo na lang siya ng
Pero tatanggalin mo siya. Hindi mo siya sasama sa ano. Sige. So after mo mag preheat ng ng chamber, and then yung sa filter nga kasi nga yung lasa ng papel para matanggal. Pwede ka na mag-start mag-brew. Ayan. Ito 15 grams siya. So ang water natin is 225. Okay. And then may procedure siya and then techniques pagbubrew po ng Chemex. May tinatawag tayo na first pour is degassing. Tanggalin natin yung gas niya. Gas. I-connect Okay, yung di ba yung nasabi temperature. ni Sir Jerry na kapag bagong roast ng coffee, marami siyang hangin. So yun pala, bago natin ito i-start, may minutes na yun, may standard. 4 minutes pouring. Tapos So, yung kailangan first niya 30 isabay siya. seconds, yun yung degassing mo. Then, kailangan after 30 seconds, kailangan ma-meet mo yung 50 grams ng water. Kaya yung, pag napansin niyo po yung sa specialty coffee, sobrang detail nila mag-pour. Kasi kino-consider nila yung time and then wait para ma-meet po nila yung lasa ng coffee. Ayan, check niyo. Pag hindi nyo, kunyari yan. Okay na naman siya mag-over, basta So nandun minute siya natin sa... yung 50 grams, tapos wait tayo ng 15 seconds to proceed ulit sa pagbuhos Kali, natin. tatlong post po siya sa ganito. At least yan makita nyo, lapit kayo, gusto nyo makita. Umaano siya. Yan o, binababa natin yung para yung gas niya is sumangat para hindi siya. Kasi malalasahan niya yan, after yan. Diba? Diba sabi nga kanina ni Sir, ma-acid yung kape pag bagong luto, diba? Sunod yun yung mag-over ano. So after ng 15 seconds, kailangan pour ulit. Bita natin yung 100 grams ng coffee, ay ng water. Tago siya eh. 50 grams po and then 1 minute. Kailangan bago siya mag 1 minute, tapos mo na i-pour yung 50 grams and then kunyari napaaga ka ng So pag ganyan, 100 grams 40 seconds plus 30 grams na. Wait ka lang ng 1 minute. After ng 1 minute plus 50 grams na. Pour ulit. Pour ka ng 150. Actually yung 150 is pang 250 grams siya. Pero ang gamit natin is 15 by 220 grams. So ang ratio natin is 1 grams. So, depende siguro 120 pwede. Pero yung standard na is Tapos yan, 250 na-meet ko yung, na-meet ko yung 100 grams. Gagawin ko, wait ako ng 30 seconds. To proceed ulit. Para at least, yung water niya is magbaba ulit. Para hindi tayo tuloy-tuloy kasi pangit nga yung lasa pag pour ka lang ng pour. Masusunod yung ng body. At pag na-set na natin yung 30 seconds, tuloy ulit tayo sa pag-pour. Then meet na natin yung 150 grams. Yun na yung magiging 220. Tapos dahan-dahan lang yung siyang i-pour. Kasi umaapaw siya pagka yung dire-diretso. So tumatapos. 50 grams per first pour. 50 grams. Per first Imit mo yung 50 grams. in 1 minute. So after nun, 150 grams na tayo. Take nito na lang para pagka kayo naman. Medyo matagal lang yung procedure nito, pero masarap naman yung coffee na ito. Yes, ma'am. Inimit yung 50 grams in Init. pouring in 15 seconds. Yes, hindi. Tapos wait ka 30 Hindi, seconds 50 grams by 1 minute po. by 1 minute. Kumbaga, kailangan magaling kang tawag dito kasi napansin niyo sa specialty coffee, sobrang gaan ng kamay nila. Kasi within 1 minute, kumbaga 50 grams na yung maipupur nila. Kumbaga, akala nyo matagal pero tinatansya nila yon kasi sobrang konti lang ng pinupur nila. Na ganun naman. Pero siyempre, since start, parang bago lang din naman tayo sa specialty coffee. Kumbaga, yun lang din yung basehan natin. Pero sabi nga nila, ang skill, it takes time. Practice na ng practice hanggang maging smooth na yung Ayun sa 150 grams na ilang seconds per minute po. sa 150 grams. Nasa 2 minutes siya. 2 minutes Pero ito tatapusin natin siya ng 4 minutes. per minute. So yun lang. Depende kasi. Halimbawa, gusto niyo rin magtayo sa bahay nyo, pwede kayong bumili niya. And then, ayun, practice nyo lang siya ng practice hanggang ma-explore nyo naman yun. Hindi naman dito, medyo limited lang siya kasi siyempre, may lang din naman yung oras natin. Pero kung magiging passion nyo talaga siya, mas marami pa kayong malalaman, lalawak pa yung kaalaman nyo.
Kumbaga ito lang yung idea lang. Kung halimbawa gusto niyo Para at mag-pour, least, pag pumunta kayo sa mga coffee shop na specialty coffee, tulad ng dito, mache-check nyo. Ay, pag na-check nyo yung barista na buhos lang siya ng buhos, wala siyang proper na Technique. wala siyang proper technique, tsaka standard kung paano niya i-brew yung coffee niya. Specialty coffee yan, kailangan pahalagaan natin yung coffee natin. Hindi siya yung dali-dali. Kaya nga mas matagal, mas masarap. Kaya ganun yung ginagawa natin sa specialty coffee. So after niyan, tapos na. Tapos na yung formation Next, niya. ito naman yung Mas ano. 200 grams out. ito naman po yung siphon. Ito naman, ibang process naman siya. Pwede kayong tumayo, sir. Tapos tikman natin. Ito naman po yung ano. Sige. Ito naman po yung siphon. Iba naman po yung process ng paggagawa niya. Bali yung ratio natin, coffee to water ratio is the same na lang natin para tumatak na lang sa isip natin na pwedeng pare-pares ng ratio pero iba-iba ng process ng paggagawa. Tulad nito, normally kapag yung siphon, normal water lang, sobrang tagal niya, umaabot siya ng 15 minutes pag bubruser. So, para mas mapabilis siya, ang ginawa ko sir, Tapos namnamin niyo siya. nagpakulo na ako ng tubig. Nasa ano siya siguro, 90 degrees na. Para lang mabilis, check niya, pag-grind ako ng ano, Antok na ako. 15 grams. Ano naman ako. Nakadalawa na ako, guys. Ito yung isa, yung siphon ko. Ang pagka-process naman nito is, yun nga, 1 grams to 15. So, 225 ulit. And then magagawin ako ng 15 grams. Kaya pala may ganun. Tamang. Tangin na kayo, pinapaupo ko dito. Ayaw niyo. Ngayon ako sisisihin niyo. Nagalit ko sa sigaw. Ay, Nahihig ka pala. Mamaya uwi na yan. Hindi na po. Ang magiging process po niya is kapag normal na water kasi, kunyari room temp lang, matagal siyang kumulo. Ang nilagay ko dyan is nasa 90 degrees Celsius na para mabilis siyang check niyo kung paano yung mangyayari sa kanya. Pag nag-boil po siya, kunyari kumulo na siya, ibababa ko lang to and then automatic tataas na siya. Baliktad naman yung brewing niya pataas. Kaya dito sa kabila, pababa. Check niyo mamaya. 90 to 93. 93. Kasi pag sumabra kayo, kapangin yung lasa. Yung coffee nito. Acidity na yung coffee. Pag check nyo mamaya, pag nagbubro yan, ilari ko dito yung coffee beans. After nyan, mamaya makikita mo. Pero babalik siya. Pag nag-cool down na siya, babalik siya dito. Kasi yung hangin niya is, tag dito, kasi sobrang init diba kasi may hangin. Tataas niya. Ngayon, pag lumamig siya, babalik siya ulit dito. Nandito tayo sa sa Pimakis. Ano, pag-train ko na sila. Makulungan ng dito. Pwede na mag-try yung isa. Yung iba, pwede na dito. V60. Diba na-try niya na yung, na-check niya naman yung pwede niyo siya i-try siya. Sige yung gusto niyo. Sige, i-guide naman namin dun eh. Dahan-dahan. Okay namin yun. Ito yung pambato namin. Paupo ko dito eh. Hindi na dito ako eh. Joseph! Nasa ratio doon. Yun nga, 1:15. Parehas lang yun. Pareho lang. What? Kukuha ka ng ano. Pero kumbaga sakto na yung Joseph! kasi si dito kasi nung. Go, Joseph! Mas madali ito, pre. I-release mo lang yung gasos niya bago ka mag-pour ulit kasi hindi mo siya pwedeng biglaan.
kaya. Mimic na yung 100 grams. Sabi mo nandito tayo sa Tanaybe. Sabi mo kay sir, umintindi naman siya. Sorry. So after nun, 30 grams naman, ay, 30 seconds naman. Wala akong signal eh. Ikaw nga mag-drop ng message. Wait ka, 30 Actually, seconds. kasi talaga dapat siya. Brewing ka ulit. Bali, Dito kasi 30 depende. seconds lang yung wait nyo, tapos proceed ulit sa brewing ulit. Kasi hindi siya pwede pala. Para mas puro, ganun. Ang paglagay Ay, 150 grams. Yun yung price na. Last one yan. Then wait ka ulit ng 30 seconds. Pour mo na. Pour mo na ulit hanggang ma-end na yung hanggang